tulo ka sharing. Number 1, the legend of the rooster. Ikaduha, ang pamalandong sa santos kakasulatan partisang role kang rooster. Ug ang atuhang misa di Gallio or Mass of the Rooster ang ginabuhat karon in relation to the sacraments. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Kisulti ko lamang kini, aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug kalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan. Mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin nga manindog alang sa panalangin. Mga hinigog maigsoon kang Kristo mayong buntag kaniyong tanan. Karon, palihog greet ang inyong katapat. Good morning, cute. Ang matulugan, dili cute. Sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, diha sa atong mga higsoon sa may parking area, diha over the bakod, ug dinhi sulod sa ato ang shrine, I greet you all with the love of the Lord Jesus Christ. Kauban sa atong kaparian, Fathers Jerome, Glenn, ug Epos, ug ang atohang tibuok nga ministries, nagabalik kita karon, nagamata para ihalad kining atong testimonya ang pagigugma kang Lord. Daghang salamat sa inyohang anhi sa simbahan. Sa akohang listahan, kamong tanan cute kay tungod and beautiful and handsome because of your souls and your heart filled with faith. Mga igsoon, tulo ka sharing. Number 1, the legend of the rooster. Ikaduha, ang pamalandong sa santos kakasulatan partisang role kang rooster. Ug ang atuhang misa di Gallio or Mass of the Rooster ang ginabuhat karon in relation to the sacraments. By the way, we also greet ang mga igsoon nato, mga lola o lola na bilin sa balay,
or friends joining from other places, joining us via live streaming. We are one in faith as we gather today. Una, naanay legend, Gallio de Barcelos, the Gallio, the rooster of Barcelona. In ancient times, naay peasant. Umanto siya sa may center of the kingdom, o he joined by accident one banquet. Ang problema, usa ka nobleman accused him nga nagkawat bitaw sang usa ka silver nga lahas. Nasakpan dito sa yagikanan, gidakop siya sa mga soldado and was brought before the magistrate, ang judge bitaw sang karaan nga panahon. Nobody testified kay wala man siya kilala dito, and he was declaring, I am innocent. Wala ako sala, wala ako nagkawat, dili na ako ha. Mga igsoon, in that moment, nobody spoke up on his side. Mauna nga ang judge, ginsintinsihan siya. Pero bago magsintensya ang judge, nag-ingon, kining pobre, no, nga nagatrabaho sa uma. Ingon niya, kung wala may magtestigo kanako, hinauton ta, kining manok, magtuktugaok, aron ipamatudan, ipakita ang kamatuoran, nga ako inosente. Mga igsoon, ginsintinsyahan siya nga no, pugutan ulo. Pagkagawas niya, gidala na siya pakatutunga plaza. Paggawas niya, suddenly, may naglupad sa likod sang judge sa may bintana. Oy, manok. Og dito jud sa may tuo sang iyang dunggan, nagtuktugaok ang manok. Call it chance, call it accident, but call it also divine intervention. Gipaapas niya o gi-cancel ang iyang desisyon. Mga igsoon, mauna kining tawhana was saved tungod sa testimonya kang manok. Gallio de Barcelona. That is why when you go to Barcelona, Spain, common nga symbol kining rooster wherever you go. It is a symbol of integrity, truth, and honesty. Mauning ebanghelyo, si Juan nagtestigo sa kamatuoran. Si Kristo mao ang kamatuoran. In effect, prophetic rooster si San Juan Bautista. Karon, makadto kita sa ikaduha. Ang ikaduha, santo sa kasulatan, kinsa ang pinakapamoso nga manok? Ang manok ni San Pedro. Dili ang chokes to go, no? Okay man. O si chokes to go, ingon ni Reverend. Siguro permi ka nagkakaon, Reverend, chokes to go, no? Or, uban pa, daghang kayong brand nga paborito niya, siyempre, basi magluod, Jollibee sad, Chicken Joy, no? Manok mansad, no? So, pero sa santo sa kasulatan, ang pinakapamuso nga manok, mao ang manok ni San Pedro. Kaya nga naman, nagingon si Lord, bago makatulo, na magtuktugaok ang manok, ikaw, makatnan mo, nga imo akwa, gitinay. Mga igsuon kang Kristo, kang gamay pa ko nga bata, grade 3. Sa amon sa panay, pag Semana Santa, naa kami konsiderad, nasaysay ko ni kanidugay na, diri sa atuha. O sa tukon, naa kami simbol kang passion of the Lord. Ay mo ko kabalo na unsa, man kato natupa ka na ko, by lottery, unsa akong simbol, manok. Tapos nagbuhat kami manok, dudumang ko to, pula pa to nga manok, rooster, gibitay namon sa tukon, post, bitbito na mo na during procession, o samtang naga-procession, isinggit na mo, Espanyol o Bisaya. Siyempre, kay grade 4 pa man lang ko, higher boys, Espanyol. Kami, medyo gamay-gamay pa, Bisaya. Dili ko na, hangtod karon memorize ko pa, tiguang na ko. Grade 4. Masinggit mi, pamalandungon, ta mga Kristiyanos, considerad.
at the top of our lungs, kini nga manok. Nabitbit naman na manok. Mao ang nagtuktugaok sa makatlo. Sa paglilong ni San Pedro. Then ang last line, kay siya wala makakilala sa atong Ginoong Jesucristo. Nan. Hangtod karon memorize ko pa, no? Kung sa Cebuano pa, we will reflect. English di ay ito. Mamalandong kita sa kining manok nga testigo sa kamatuoran. Sa panahon nga nauwaw si San Pedro, mag-ako nga suod siya ni Kristo nga sumusunod. Sa panahon nga nakuyawan siya, mag-testify to the truth of his relationship with the Lord. Sa panahon nga ang kangit-ngit sang kakuyaw prevented him from talking and declaring his bond with Jesus. Kining manok mao ang nagtuktugaok kang makatlo. What man failed to declare in human speech, the animal declared in his sound. That is why according to the scriptures, ang manok ni San Pedro, makita nato si San Pedro, pirmi may pit-pit nga manok, dili na siya itigbakay, ha? Ibulang bitaw sa man. May nagsulti ka na ako na, okay, di ay pader ang magbulang kay gin-endorse ba ni San Pedro ang bakuhoy, dili na endorsement sa tigbakay. Kana simbolo nga si San Pedro experienced conversion pinaagi sa iya nga pag-realize nga ang dili niya gibuhat sa kauwaw o kakuyaw, gibuhat sang usa ka rooster. Mao na mga igsoon sa atong santo sa kasulatan, ang rooster dili simbolo sang failure. It was rather a symbol of the realization. Ang una ko nga pagtuktugaok, Peter realized. Ikaduha, Peter experienced contrition. Naghinulsol siya. Na-realize niya nagsayop siya. Ikatulo, mao ang renewed commitment. Dito na nga ipamatud-an nga before the cock crows, tinuod jud, nakatnan, nakamata, nakarealize si San Pedro sa iyang gibuhat, and he awakened from his darkness of fear and lack of commitment. Third and last, unsa ang connection kang legend, ang santo sa kasulatan manok ni San Pedro sa atong ginabuhat karon? Gapasalamat ako sa gawas, nakita ko diha ahay, uban na kabataan nagalingkod na lang diha sa simento. Salamat kaayo. I know you are doing this for the Lord. Bisa ng uban na kabataan, gaduka-duka na, muanhidyo sa simbahan. Si Lola o si Lolo, thank you kaayo. Salamat, puno kayong atong shrine, pati sa gawas. Unsa ang rason? Kay kita nagasaulog kang Misa de Gallo, Dawn Masses, Misa or Mass of the Rooster. Ang kahulugan kini nga not only chronologically nga ang atong misa 4:30 before the dawn kay ang rooster dawn bringer, pero kita nagasaulog kini because we realize na katulad ni Senyor San Pedro, usahay ganahan ta magpabilin pa sa kangit-ngit. Kini tungod sa kasakit nga atong nasinati, the darkness of depression and pain. Perhaps kinitungod sang atuhang ko darkness of fear. Nakuyawan kita magbarog sa kamatuoran because it will cost us. Ang magbarog sa commitment, nakuyawan kita. Ug ang darkness kang really standing up to be the disciple of the Lord. Mao kini ang kangit-ngit nga naga-oppress ka nato. In moments like this, we deny the Lord. Especially ang atong ulo, bisan nagaduka-duka na, kung tulukod o nag-agree ka, pero nag-disagree di ay ka by not following the Lord. By remaining in the darkness sang imong bisyo, sang imong kasuko, sang imong bati nga pamatasan, sa mga relationships nga dili tsakto. Karon sa Misa de Gallo, hinautunta the legend, the testimony of truth, ug ang santo sa kasulatan, the realization and conversion triggered
by the rooster becomes our own. Kining pagsimba nato, nagsulti ka na ako ang usa, Pader, nagasimba ko 9 mornings para I will find at the end my true love. Uy, maayo man no? Dili man na siya. Or kung na-heartbreak ka, may healing. No? Mga nasaktan pa diha sa Katnil. So, maudjud na. Pero mga igsoon, every time we go here, we attend the Misa de Gallo, the Dawn Mass. Aron ang atuang kasing-kasing, ipadilaab nato to awaken and to testify to the truth that Jesus is our Savior, ug sa paglaom nga unsa man kangit-ngit, moabot jud ang kasidlak sang atuang adlaw to bring healing, to bring strength, to bring hope to each and every one. Sa pagtakop sang atong pagpalandong, mga igsoon, katong gamay pa ako, nagabit-bit malang ko sa tukon kang manok. Karon tiguang nako. Usahay, ang manok ni San Pedro, nindot nga reminder nga kitang tanan, bisan ang obispo, kinahanglan konversyon. Mauna kining mga sacraments, gigasa sa Ginoo kanato, from our baptism to the anointing, and especially kining santos nga Eucharistia, aron tigaan kita kang gasa to testify to truth, faith, and love. Hinauton ta sa atong pagsimba, kining Misa de Gallo, we will continue the legend of the rooster sa inyong balay. So dili man putak-putak, lahi na siyang putak-putak, no? Kay mag-away lang ang magtiayon ba? Pero sa balay, kung naay kangit-ngit, kay wala reconciliation, ipatuktugaok ang kapatawaran. Kung naay laziness, ipatuktugaok ang commitment to serve one another, starting with your family, kasilingan o barangay. Sa atong parokya, ipatuktugaok ang paglaom o pagigugma kang Kristo. Maunang tema sang atuhang fundraising, bituon sa Pasko, pagigugma ni Kristo. Hinauton ta ang atuang Misa de Gallo, we will now carry it home and extend the legend of the rooster in your hearts, in your lives. So help us God.